Buti si Lord sa buhay na. Pero sa buhay na nandyan ka sa umatawag doon sa bundok, doon lagi yung buhay namin dati. Karangay, mga kwentong tunay, walang arte, walang sablay. Sa bawat laban may pag-asang taglay, sa bawat pagsubok may tagumpay. Hello mga karangay, andito tayo ngayon sa Sitio Tala, Barangay Burgos, San Jose, Tarlac. At kasama natin si ka-IP, Efren Lenda. Siya na pong bahalang magpakilala sa kanyang sarili. Sige ba? Good evening po sa ating lahat, mga karangay and mga ka-IP. Ako po si Pastor Efren Linda from Sitio Tala, Barangay Burgos, San Jose, Tarlac, and isang LSB teacher din dito sa Tala Elementary School. Ayan. And mga karangay, sa mga hindi nakakalam, si ka-IP Efren, o karangay Efren ay isang pastor. Youth Tama? pastor. Youth pastor, yes. Ngayon mga karangay, tatanungin natin siya kung paano niya nga ba nakilala si Lord. Nakilala ko si Lord dahil simula bata pa lang, lumaki na ako sa church. Habang lumalaki sa church, ginamit rin ng Panginoon. Nag-start akong nag-ministry sa church namin, sa lumang church namin. Ang unang ministry ko ay sa drums. Doon ako ginamit ni Lord. At batang-bata pa ako noon. At ayun, lagi akong uma-attend sa mga camp. Wala akong absent sa mga summer camp dati. And habang pagpapatuloy ko sa paglilingkod sa Panginoon, hindi lang ako ginamit sa isang ministry ng Panginoon, kundi mas lumaki yung ministry na ibinigay ni Lord hanggang naging worship leader. At hanggang ngayon po ay, yun nga sabi kanina ni Sir Klein, ni Karangay, ay youth pastor na rin. Amen. Simula bata pa lang pala, Pas, no? Nakilala mo na si Lord and Yes. nagtuloy-tuloy na din. Pas, masasabi mo bang mabuti si Lord sa'yo? And kung oo, ano yung mga answered prayer na pwede mong ipagmalaki o share sa ating mga karangay? Buti si Lord sa buhay na. Pero kung babalikan ko yung dati kasi, talagang napakahirap din as nandito sa bundok, pamumuhay dito sa bundok at yung buhay namin dati. Kung babalikan ko yung buhay namin dati, talagang napaka-grabe, mahirap. No? Pero masasabi kong, yung word na rangay, masasabi ko siguro na mas narangrangay, basit, tibiyag ka data. Unlike before na talagang kung babalikan mo talagang nandun ka sa buhay na nandyan ka sa umatawag doon sa bundok, doon lagi yung buhay namin dati, agkar-carbon, laging nandun sa palayan. Pero at least man lang ngayon kung titignan ko yung ginawa ni Lord, kung makikita mo yung ginawa ni Lord sa pamilya namin, sa buhay, bilang ginagamit dahil sa pananampalataya kay Lord. So mas rimang ay baset, mas pimintas baset. Hindi ko naman masasabing okay na yung buhay namin ngayon, kundi mas dahil sa paglilingkod sa Panginoon, mas kumbaga mas nag-level up mo na iti pa nagbiag mi gaputi pa nag-sirserbi iti apo. Kasi dati yung buhay namin hindi pa nakakilala si tatay na lang dati yung hindi pa nakakilala kay Lord at talagang nandun pa sa bisyo. Lahat na kami mga magkakapatid nagagamit sa church. Si tatay na lang yung hindi pumupunta sa church noon, hindi active sa church. Kumbaga magsisimba lang si tatay para iwas trabaho sa bahay, ayaw niyang maiwan, ayaw niyang magluto, pupunta na rin sa church. Pero si tatay pag pumunta ng church noon, may dalang sigarilyo, paglabas, sinisindihan na yung sigarilyo. So kumbaga parang hindi pa talaga siya active noon. Pero simula nung ginamit, kumbaga nangusap si Lord sa kanyang buhay, gamit ng Panginoon yung buhay ni tatay, and hanggang ngayon naging pastor na rin siya. Praise God. So kaya nasasabi kong mas maganda ngayon yung ginagawa ni Lord sa buhay namin dahil sa paglilingkod, pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. Amen. So, napaka-bless pala ng buhay mo, Pas. So, ano yung pwede mong ibigay na advice sa mga karangay natin na hindi pa nakakakilala kay Lord or sa mga nakakilala na mga karangay natin dyan na panghihinaan ng loob? Isa siguro sa advice ko, dahil ako rin naman po ay youth pastor pa lang, no? Ako kasi may mga personal din na pinagdaraanan sa buhay. Yes, darating tayo sa buhay na yan na darating tayo na manghihina tayo, mapapagod tayo. At sa mga makakapanood po ito, maring nandun po kayo sa sitwasyon na yon, nanghihina sa pananampalataya or napapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ito po siguro yung masasabi ko sa inyo, kasi sa akin, marami man akong pinagdaanan sa buhay, napagod, nanghina, pero alam po ninyo yung lagi kong prayer ay yung hindi ako ialis ni Lord sa paglilingkod sa Kanya. At
kayo din, sa buhay din ninyo, yun yung pinaka-advice ko siguro, yung kahit dumating tayo sa punto na napagod tayo, manghina tayo sa pananampalataya, especially sa mga ginagamit ni Lord, no? At sa mga active man sa church or hindi man active sa church, yes, common yung problema sa buhay natin, darating at darating tayo sa punto na yun. Pero, yun nga, isa siguro sa advice ko, yung hindi tayo lalayo sa ating Panginoon. Kasi, honestly, sa buhay ko, yun yung lagi kong ipinagpapasalamat kay Lord. Dumating man ako sa punto na napagod, nanghina, pero hindi inalaw ni Lord na mawala ako sa paglilingkod sa Kanya at hindi inalaw ni Lord na mawala ako sa mga ministry na ibinigay niya sa akin. So, laban lang, magpatuloy lang tayo at manampalataya sa ating Diyos dahil lagi naman nating pinanghawakan yung mga pangako niya na sabi niya sa Kanyang mga salita, hindi tayo pababayaan ni Lord, hindi tayo iiwan ni Lord sa mga pinagdaraanan natin sa buhay. Amen. So sa mga may pinagdaraanan dyan, magpatuloy lang tayo at patuloy tayong maglingkod manampalataya sa ating Panginoon. Amen. So maraming salamat ka-IP or Pastor Efren sa Thank you, iyong Ren. kwentong karangay, no? Kung nagustuhan nyo tong kwento na to, pwedeng paki-follow, like, and share nyo na yan. Di ba meron kang page pass? Yes, Gusto mong... sir. Ayan, so sa mga hindi pa po nakafollow kay ka-IPTV, mag-visit na po kayo sa Facebook ninyo, Linda Efren ka-IPTV, paki-follow na po at doon po ninyo makikita yung mga video po kung paano po yung pamumuhay dito sa kabundukan at kung gaano kasaya yung mga ka-IP na naglilingkod sa ating Panginoon. God bless sa ating lahat. Ako nga pala si Karangay, laging nagpapaalala na ang rangay ay bunga ng sipag, tiyaga at tiwala sa taas. Rangay. Rangay. Mga kwentong karangay, mga kwentong tunay, walang arte, walang sablay. Sa bawat laban may pag-asang taglay, sa bawat pagsubok may tagumpay.